Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action horror drama mystery movie, na may pamagat na, I Am Rage. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na nakagapos sa isang tahimik na kwarto. Sa ilang sandali ay may dumating na isang misteryosong individual na nakasuot ng itim at kakaibang anyo ng maskara, kumuha ito ng matalas na armas sa lamesa at tinangka na gamitin sa lalaking nakabilanggo sa loob. Bago pa ito makalapit ay puwersahang nagpumilit na makawala sa pagkakatali ang lalaki at mabilis na dinamba ang nakamaskarang individual. Nang handa na sana niyang sugurin ito ay biglang nagtanggal ng maskara ang nasabing individual na makikilala sa pangalan na Margaret. Nagsimula nang umatake ang lalaki subalit mabilis lang na nakaiwas ang nasabing babae at siya pa ang pinaggugulpi nito ng walang kahirap-hirap habang nanonood ang iba pang mga nakamaskara na kasama ng babae. Hindi nagtagal nang tuluyang hindi na makalaban pa ang lalaki ay tinapos na niya ito at kanilang inilagay sa timba ang lahat ng dumadanak sa kanya. Samantala sa ibang lugar ay makikita ang babaeng nagngangalang Erin na kakagising lang mula sa kakaibang bangungot na kanyang napanaginipan. Dumating sa bahay niya ang kanyang nobyo na si Adam para sunduin siya para sa kanilang bakasyon papunta sa probinsyang lugar ng mga magulang nito upang maipakilala na din siya bilang kanyang nobya. Nang magsimula na sila sa kanilang mahabang biyahe sakay ng kotse ay ipinahayag ni Adam na dadaanan nila ang kapatid niyang si Michael at ang nobya nito para naman may kasama siyang tulad niyang babae. Makalipas ang ilang minuto sa lugar kung saan dapat nila dadaanan ang nasabing kapatid ni Adam ay tumambad sa kanila ang isang nakahandusay na dalaga. Mabilis na nilapitan ito ni Erin at kanyang nalaman na pinagkakatuwaan o pinaprank lang pala siya nito. Hindi napigilan ni Erin ang kanyang kakaibang emosyon at nagsimula na siyang magwala dahil dito. Lumalabas na ang babae pala ay si Sarah na kanilang napag-usapan lang kanina na nobya ng kapatid ni Adam at prank lang sana ang lahat pero tila hindi ito nagustuhan ni Erin dahil mapag-aalaman na may kakaibang sakit si Erin kung saan hindi nito mapigilan ang matinding emosyon na pagkagalit at kinakailangan pa nitong uminom ng gamot para lang kumalma. Kinagabihan ay nag-set up sila ng camp para makapagpalipas ng gabi at makapaghingi na rin ng tawad sa isa't isa. Pagsapit ng kinaumagahan ay nagpatuloy na sila sa mahabang biyahe hanggang sa makarating na sila sa baryo ng mga magulang ng dalawang lalaki. Napansin ni Erin na para bang may kakaiba sa lalaking kinakausap ng kanilang mga nobyo pero sinabi ni Sarah na baka kaibigan nila ito dahil ayon sa kanya ay mayaman ang pamilya ng kanilang nobyo at naka-jackpot sila sa mga ito. Kalaunan ay tumuloy na silang muli sa biyahe. Matapos nilang umalis ay bumunot ng radyo ang nasabing lalaki at sinabi nito sa kausap sa kabilang linya na malapit nang makarating ang grupo. Kalaunan ay nakarating na sila sa mansyon ng mga magulang nila Adam. Hindi rin naman nagtagal ay buong giliw silang sinalubong ng mga ito na makikilala sa mga pangalan na Peter at Ruth. Samantala sa hindi malayong lugar ay makikita muli ang mga misteryosong mga nakaitim at nakamaskara, kasama nila ang isang bilyonaryong si Mr. Wilson at pinagpapraktise nitong patamaan ang isang walang kalaban laban na lalaki na tila bagong biktima ng misteryosong grupo. Lumalabas na nagbayad ang mayamang negosyante sa mga ito para lang makapag-hunting ng totoong tao. Dito rin mabubunyag na ang grupo ay nangdudukot ng mga naliligaw sa liblib na lugar na ito para pagkakitaan at gawing hindi makataong libangan ng tulad ng mayamang ito. Narinig nila Erin ang umaalingaw-ngaw na sunod-sunod na putok sa hindi kalayuan subalit mariin na ipinahayag ni Adam na baka mga mangangaso lang ang kanilang naririnig dahil ayon sa kanya ay ito ang kinabubuhay ng mga tao sa baryo. Nagsimula nang magtaka sila Erin at Sarah dahil ayaw pang ipapasok ng mga magulang nila Adam ang kanilang mga bagahe dahil isa daw itong tradisyon sa kanila na agad namang pinagdudahan ng dalawang dalaga lalo pa nang maligo si Sarah sa banyo kung saan pinasok ito ng ina nila at sinabunutan na lang siya bigla-bigla habang binibigkas na ang ganda ng kanyang kutis.
Marami mang katanungan sa pagiging weirdo ng mga magulang ng kanilang mga nobyo ay hindi na nila pinansin ang mga ito at sumama na sila sa hapunan na inihanda ng pamilya. Nang uminom sila ng red wine na inihain sa kanila ay bigla na lang nagtaka sila Erin dahil hindi uminom ang buong pamilya habang sila naman ay bigla na lang nakaramdam ng pagkahilo. Huli na nang mapagtanto nila Erin at Sarah na may masamang balak sa kanila ang mga ito at tuluyan na silang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras ay nagising na lamang sila na nakatali na sa kaparehong kwarto sa pagsisimula ng istorya kanina. Nang tinanong nila Erin kung ano ang nangyayari ay masaya at nababaliw pang ipinaliwanag ng kanilang mga nobyo na nahulog sila sa kanilang patibong. Lumalabas na ang pamilya nila ang namamahala sa nasabing parang kultong sindikato na nandudukot ng tulad nilang pwedeng malinlang para pagkakitaan at kuhanin din ang kanilang mga dugo para ihalo sa kakaibang klase ng gamot na kanilang iniimbento. Matapos nilang makakuha ng ilang mga sample mula kay Sarah ay umalis na si Michael para dalhin ito sa kanilang laboratorio. Ipinagpatuloy ni Adam ang ginagawa niyang pangungutya kay Erin kung paano nito siya kadaling nauto at napaibig. Dahil sa ginawa niyang ito ay wala siyang kamalay-malay na ang nararamdamang puot ni Erin ay sapat na para makawala ng walang kahirap-hirap sa pagkakagapos ang minaliit niyang dalaga. Gamit ang kanyang matinding galit at kondisyon ay naging kalakasan ito ni Erin para paulanan ng walang humpay na atake ang baliw na manloloko na ito. Sinubukan niyang inumin ang gamot niya na pampakalma pero naisip niya na wag nang inumin ito sa halip ay agad niyang tinulungan si Sarah. Pagkabalik ni Michael ay nakita nito ang nangyari sa kapatid niya kaya mabilis nitong sinundan ang dalawang dalaga. Nang inabutan nito sila Erin ay tila natutuwa pa ito subalit ang kanyang ngiti ay unti-unti na napalitan ng mukha ng pagdaing dahil ang inakala niyang walang kalaban-laban na si Erin ay siya palang magwawakas sa kanyang walang kwentang buhay. Dahil sa galit ay tinadtad ito ni Erin ng walang tigil hanggang hindi niya ito nakikitang hindi na gumagalaw pa. Nagsimula nang magtaka ang pamilya ng mga baliw na kultong sindikato kaya nagtungo na si Peter sa basement kung saan agad niyang tinulungan ang walang malay na si Adam para alamin kung ano ang nangyari. Sa pag-inom nito ng dugo na may halong kakaibang gamot na kanilang likha ay tila gumaling kaagad ang paggulpi na ginawa ni Erin kanina. Kasabay nito ay kasalukuyang nagtungo sila Erin sa bahay ng lalaking may radyo kanina. Pilit itong pinahirapan ni Erin para paaminin kung nasaan nakatago ang kanilang mga sasakyan pero nagmatigas pa rin ang lalaki at natatawa na ipinahayag nito na hindi na sila makakaalis pa sa lugar nila kahit anong gawin nila na agad namang kinontra ni Erin at sinabing hindi pa nila siya lubusan na kilala. Paglabas nila ng bahay ay kaagad silang binulaga ng mabilisang pag-atake ni Margaret na siyang pinuno ng samahan. Hindi na nakalaban pa si Erin dahil mabilis na nadakma ni Adam si Sarah. Sa sumunod na eksena ay natuklasan nila na si Erin ay dinukot noong bata pa lamang siya at sikat ito noon sa mga balita dahil magmula ng magkaisip na ito ay kahindik-hindik na inubos nito ang lahat ng mga taong nagkulong sa kanya sa loob ng maraming taon. Naisip ng baliw na malakultong grupo na ang dugo ni Erin ay magagamit nila bilang isang espesyal na sangkap para lumikha ng hindi lang pampabatang gamot kung hindi naniniwala sila na magkakaroon din sila ng kakaibang husay at lakas pa. Kalaunan matapos nilang makakuha ng sample ay nagising na rin ang dalawang dalaga. Gusto nang sumuko ni Sarah subalit may kumpiyansang sinabi ni Erin na malalagpasan din nila ang sitwasyon dahil siya na mismo ang uubos sa grupo na dumukot sa kanila. Nang dinala na silang dalawa sa hunting area para paglaruan at gawing libangan ng buong grupo kapalit ng ilang milyon na alok ng mayamang kliyente na ito ay sinimulan na silang patakbuhin sa gubat kasama ang iba pang mga tao na katulad nilang ginawang libangan ng mga ito. Subalit sa halip na tumakbo gaya ng iba ay mabilisang inatake ni Erin ang mayamang kliyente. Nasurpresa na lamang ang lalaki at hindi makapaniwala na siya pa ang tila pinaglalaruan ngayon ng babaeng inakala niyang walang kalaban-laban. Matapos tapusin ni Erin ang abusadong mayaman ay isinunod niya sa kanyang listahan ng uubusin ang lahat ng mga tauhan ng baliw na pamilya.
tila unti-unti nang bumaligtad ang sitwasyon dahil sa halip na sila ang tutugisin ng kultong grupo ay sila pa ngayon ang isa-isang umuubos sa kanila. Kalaunan ay nakita ni Adam ang ginawa ni Sarah sa kanyang ama, dahil dito sa halip na tapusin kaagad ay napagdesisyonan niyang paglaruan muna ang dalaga bago ito tapusin rin. Mabuti na lamang ay naubos na ni Erin ang lahat ng miyembro ng samahan at dumating na rin siya upang pigilan ang dating nobyo sa balak nito. Tinadtad niya ito ng sunod-sunod na walang humpay na atake hanggang sa danasin nito ang ginawa nila kanina sa kanila. Nagmakaawa pa ang lalaki at humingi ng patawad pero tila mas lalo lang na nabwiset si Erin dahil batid niya na isa na naman itong panlilinlang at hindi na siya papayag na mauto pa ulit. Kalaunan ay lumalabas na mas baliw at mas mapanganib pa pala ang babaeng si Erin lalo pa nang tinapos nito si Adam sa pamamagitan ng pagdukot sa kanyang puso. Nagkatinginan na lamang ang dalawang dalaga sa nangyari at pareho silang hindi makapaniwala sa kakaibang lakas na mayroon si Erin. Nang aalis na sana sila ay lumitaw sa lugar ang may promotor ng lahat ng kademonyuhan na nangyayari sa lugar at tinapos nito si Sarah. Dahil dito ay sumabog sa galit si Erin at nagkaroon sila ng matinding bakbakan ng pinuno. Walang patid niyang tinadtad ng suntok ang kaaway na ito subalit natigilan siya nang biglang nandilim ang kanyang paningin at pagbalik nito ay nabaligtad na ang sitwasyon kung saan siya naman ang walang tigil na pinapabagsak ni Margaret. Dahil sa mga kakaibang gamot na ginagamit ng babae para manatiling bata sa mas nakakabata niyang kapatid ay tila mayroon din siyang kakaibang lakas. Naging mahigpit ang maaksyong bakbakan kung saan may punto pa na hindi na makabawi pa si Erin sa mga pinapakawalang pag-atake nito sa kanya. Dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya kanina nang kinuha ng mga ito para ihalong sangkap ay tuluyan na siyang nawala ng lakas na makipaglaban at tila pinaglalaroan na lang siya ng katunggali niyang ito. Dahil sa matindi nitong pagkahilig sa pag-inom ng dugo ng kanilang mga biktima ay tinangkarin ni Margaret na kagatin at sipsipin si Erin kahit mahigpit siyang pinagbabalaan kanina ng mga kasamahan niya dahil sa kakaibang kondisyon ni Erin. Dahil sa pag-inom ay mas lalong lumakas ang pinuno at mas lalo itong nanaig sa kanilang bakbakan hanggang dumating sa isang punto na bigla na lang itong hindi makahinga ng maayos at natawa na lang bigla si Erin sa kanya. Lumalabas na dahil sa ginawa niya ay kaagad na nahawa ang pinuno sa kondisyon na mayroon si Erin. Dahil sa tindi ng adrenaline at matinding emosyon na dumadaloy sa dugong ininom niya ay hindi kinaya ni Margaret ang umaapaw na pressure sa loob ng kanyang katawan at tuluyan niyang isinuka ang lahat hanggang sa ito na rin ang naging dahilan ng kanyang pagkakasawi. Matapos nito ay kaagad na tinungo ni Erin ang kapatid nito na sa hindi maipaliwanag na kababalaghan ay nanatili pa rin ng mga bata kahit ilang daang taon na silang namamalagi sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay nakahanap na siya ng isang kotse na magagamit niya paalis sa lugar. Sa pagtatapos ay nakasalubong niya ang lalaking may radyo na tuwang-tuwa pa habang tumatawag ito ng kasamahan. Huli na nang mapagtanto niya na siya na lamang ang tanging natitira sa kanilang samahan at tuluyan na rin itong tinapos ni Erin bilang pagtupad sa pangako na uubusin niyang lahat silang nandirito. Special shoutout kay Jogi Man Abo, kay Sonny Sabala from Iloilo, kay Susan Gozem, at kay Albert Colarina. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.